Health Watch. Happy Sunday, Doc. Kumusta ang Sunday naton? Doon naga-blooming na si Doc. Hello, sir. Doc, good morning. Happy Sunday. Kasadya sa inyo. Yes, I hope Doc. you are enjoying this Sunday as well. Yes, Doc. Taon ta na lang ni. Pero anyway, may ari kita nga trivia subong nga Dr. Pinoy Health Watch trivia nga nagasiling. Ano ang kabangdanan nga ginatakis ang gout ang tawo? Yes, okay. Magabaton kamo sang 250 pagid nga load, no? Sa kaluwan naman sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pero ari si Doc Grace ang aton nga topiko subong amo ining peptic ulcer. Ano bala Doc ang ginalinan sini? Ano ang madulot sini? Mabulong pa bala ang peptic ulcer, Doc? Okay. So, ang peptic ulcer, amo na siya ang medical term sa aton nga Ilonggo lang balang nga layman tawag ginatawag nga gina-ulcer. Pero abita ang pananakit sang tiyan, ang doga acid, ang tiyan doga acid reflux abita ulcer na. But ang ulcer specific gini sayang term no nga meaning nagbuho nagit ang imo sulod imo nga stomach or imo nga nga tiyan. Ang pagbuho sina ga-create na siya nga daw crater nga daw buslot na gid bala amo na siya ang ginatawag nga ulcer. So ang iya full name kay peptic ulcer disease no or PUD or ang daw iya naman nga daw specific naman either duodenal ulcer or gastric ulcer nga which is ang specific nga part sa aton nga tiyan or sa aton nga tinai kung diin siya ga-originate. So ang aton nga ginhalinan may ara ni siya damo nga klase. May ang pinaka-common is halin sa infection nga tawag ta nga H. pylori infection. Isa na siya kakagaw nga amo ang hibang inungdan nga may ara mabuslot pero ang kagaw nga ina hindi na siya magbasta-basta infect maka-cause ulcer kung ang tawo mayo ang resistensya. So kalabanan ang gakapektuhan sini ang medyo hina ang resistensya or ang iya gid yang immune system hindi amo na kabakod. Tag may ara man iban nga klaseng like stress ulcer or Cushing's ulcer. May ara na isa ka ulcer nga brought about by stress nga sa sobra ka stressful sang pangidabuhi sang lawas it can create no yang Cushing's ulcer nga gasulod man sa aton nga tiyan nga amo ang hinungdan nga gabuho. May ara man iban burn related nga ulcer like ang aton mga burn patient ang mga nasunog gaka-create man na sila ulcer. It's all because nga normally ang aton nga tiyan may ara na sa iya nga protective lining amo na nga hindi tanan nga tawo kung mag-inom langgaw mag-inom maaslom mag-inom nga kahang, hindi tanan sakit ang tiyan. It's because kalabanan, ang lining intact. But the moment nga ang lining nga gaprotekta sa aton sulod tiyan, wala na, it is prone na to damage by the gastric acid mismo, ang pepsin. Ang pepsin nga ginaproduce ang ang acid nga halinan mismo sa tiyan siya mismo gaut-ut sa iya kaugalingon. So it is very important nga bakod ang aton lawas kag ang inflammation ang nag-cause bala sang pagdula sang protective lining sang aton tiyan is i-promote gid ang isa sa pinaka-common cause also is intake of mga pain relievers no sa mga ibuprofen, mefenamic, chronic intake of those makaguba sa kidney, makaguba sang aton lining sang tiyan kay because pareho na sila nga gina-atake ang prostaglandin na sila nga receptor sa aton nga lining ni kung maguba na siya wala na siya protective lining prone na ka to ulcer formation. Now pwede gid siya mabulong but it takes time kag at the same time nakit-an ta subong sa aton mga nabalaan nga ang aton gali food intake which is ang high inflammatory foods ang mga sobra katamis mga processed foods kag ang mga tawag ta na nga high fructose corn syrup amo na sila ang mga ginagamit nga mga pangpatamis sa mga baking products sa aton nga mga drinks mga chocolate or kung ano pang nga drinks sa ating mga kabataan, kag mga soft drinks and fruit juices, taas-taas na sila high fructose corn syrup content, HFCS. No? Kag amo na sila gaka-create inflammation, gaka-disrupt ang protective lining sa aton stomach, kag ini maka-cause gid ulcer. And it can be treated, pwede gid siya mabulong, dugay lang galing, minimum of 2 weeks, can go as long as 3 to 6 months nga bulinganay, pero hindi gina siya ma-fully heal kung wala ta lifestyle change nga himuon. Dok, sakto na ang ginasiling nila, Dok, nga
sa manginginom bala dok kinanglan ko no kung mag-inom ka kuno kaong kagidamo para hindi ka atakihon sang peptic ulcer. Ang idea is kung wala ka kinanan, empty na daan imo stomach. And the moment you take in, ang alcohol mismo, isa man siya sa makaguba sa protective lining. So, mayara siya point nga dapat mas may unod ang tiyan kung antes mag-inom. It's because ang pag-unod, ang pagkaon nimo, maka-help siya ma-buffer ang effect sang alcohol. Pero as much as we know, no, ang alcohol, we have to recognize nga even if mainom ka mo alcoholic drinks, mainom ka mo, balon yung gid nga ang alcohol, wala na siya known nga health benefits whatsoever. Ang only effect niya lang gid is on the brain. That's why kadamo ang alcoholic, damo the crave of alcohol, kag it will give you a feeling of temporary nga euphoria, nga do kanami, bala ka mag-ansang feeling. Kag ang sense of inhibition mo madula, meaning ang sense of control mo, ang sense of ang consciousness mo nga daw nahuya ka or amo na nga iban gaisog kung nakainom. Pero other than that, health-wise, wala gina siya benefit. So, pero kung may ara gid occasion, nga daw may may sense gid na kinahanglan mag-inom, make sure nga may ara man unod ang tiyan kay para hindi man ma-at risk ang imo nga stomach lining and most importantly ang imo liver, or else ang pinaka-worst pagida you will be prone to dehydration, kag worse pagid pwede gid nga makalid into coma. So severe cases nga wala kinan-an kag diretso nagdamo intake, nag-binge alcohol yung intake. Doc, ang iban ko no kundi na may aras lang peptic ulcer. Bulong gyud man na doc nga kung mag-inom siya sang tubig ka butong or lubi, ang butong bala doc, and then butangan itlog, kadason itlog, dason may ara pagid gatas nga evaporada, sakto na doc? Ang ginahimo na nila, create na sila daw curd, no? Daw curdles. Kay ang mixture of amuning klase sa mga pagkaon, ma-create siya curdle nga do ma-protect niya bala temporarily ang lining, no, sang aton nga tiyan. But the effect is very temporary. Do in-neutralize niya lang ang acid ni arada. And immediately, yes, it can offer give immediate nga relief, no, kay ang sakit, ang acid nag-ot-oto, immediately ma-neutralize siya because ang milk and ang egg are all basic base na siya between acid and base na pH, ang pH level, ara sila sa basic side, na-neutralize niya ang pH nga acidic sa aton tiyan. But this is temporary kag hindi pwede nga siling pasalig ka lang kada dugay-dugay amulang nangaan mo ng imnon mo. You have to address the root cause. And ang aton nga tiyan, eventually, sa tuod lang aton body, grabe gid ang iya capacity to heal. Importante lang tagaan siya time to heal itself. Hindi na pagsigihon ang insult, hindi na pagsigihon ang mga lifestyle nga makaguba. Kagang isa pagid nga mahimo ta when it comes to our eating, pagkatapos ta kaon, hindi gid anay mag-lie down, no? Kay sige, pag ginasaka ga reflux, pag gina ang acid, mas maayo take time, tindog-tindog lang anay, or at least straight ang imo back para hinay-hinay, amat-amat, makapanaog. Amo man sa pagtulog, hindi magtulog right after eating, kung pwede 3 to 4 hours before bedtime. Even ang water intake, hindi man. Kag at the same time, ang pinaka-importante, eat slowly. Kaya para hindi man magulpihan ang tiyan. Okay. So, what silingon, temporaryo lang gigali, Doc. Ang guwa sila, do pain reliever lang sa gali, no? Oo, bali daw band-aid naman na siya nga band-aid nga technique naman nga do tabunan lang bala kadali. And yes, from time to time, I mean, sometimes hindi siya siling nga bawal bala kay yes makatagid siya immediate relief, no, pero mas mayo gid hindi magsalig sa amo lang na long term gid seek consult kay miara naman tag mga bulong nga mas effective, proven safe, kag at the same time makabuli gid in the long run. So ikaw Radyo Man Melvin, kung magkuto yung imong atsan, ba ang simptoma bala na Doc kung abdagid sulok-sulok mo, daw pasensya sa nagakaon daw masuka kagid bla Doc, kag dason miara pagid nga
daw ka green gid ba lang pasensya gid sa nagakaon di ko ni tanluyag yang balgalan kay tido amo na ang experience no. Oh, bisan ako nag-experience sila eh. Kung mag-amo na bidok emergency doc nga makabalik ka sa obra mo, anong pinaka speedy no nga relief para dira? Kung may ara gid ta, meaning ga acute attack, usually ga recommend kami na makadtugid sa ER kay gina-IV gina dayon nga paghatag sang antacid or PPI, proton pump inhibitor, kag ang aton mga iban nga bulong nga mga ranitidine nga immediately neutralize niya ang acid, kag ang pinaka-importante niya nga action, ang cells mismo nga ga-produce acid amo ang iya atakihon para for the meantime i-shut off ya anay no acid production anay temporarily until such time nga ang imo nga stomach nga lining ma-heal na. Kay maayo lang gid na siya ang aton nga gastrointestinal system halin sa aton bibig pakadto sa aton nga pinakapunta nga part ng aton GIT, no? It heals without scarring, meaning kung mag-ayo siya, wala siya kugan, wala ya scar, wala makitaan nga peklat. So amo man na ang part ng aton stomach, it will heal without scarring as if flawless, but it will never heal kung hindi pagtagaan siya. So one way to do that is kung mag-get acute attack, advise kami na at least emergency room consult or even admission para ma-monitor gid anay kay pwede gid siya hindi man sa tanan pero may mga rare cases na it can even lead to internal bleeding. Hindi ta na gusto palaboton sa amo na nga punto. Yes, no, sa aton mga pinalangga nga tagpalamati, pero may isa pagig ko kapamangkot kay Doc Grace kay actually hindi magikuya acidic the Rajaman Melvin. Pero may time kung kisa abla doc, especially may mga lugar, may mga tiyempo bla kung kisa doc nga nagasulab ang sulok-sulok ko. Peptic ulcer gimana sa doc? Ang sulab sa sulok-sulok, it could be just a byproduct of hyperacidity, no? So, pwede mo ma-check kung ano ang ginkaon mo the previous day. Kaya sometimes it could just be cramping, no? Meaning, do sobra lang nga pagpuga sa imo nga tiyan. But it can still feel like a sensation nga daw abi mo do may ulcer ka. Kaya ang real ulcer, hindi na sila nga daw come and go lang. Persistent, sakit-sakit, kag ginapukaw ka sa gabi tungod sa kasakit, amo na siya kagrabe. So, ang amo na nga kung kisasulab lang, you can check basi minakaon ka lang nga irritant nga mas naga-increase pagid sang pain, sang acid secretion more than the usual. So, ang mga pagkaon gali doc nalikawan naton amo ning mga oily nga mga pagkaon. Amo na ang traditional nga abitang oily. Ang oily ginahambal nga malikawan kay tungod ginadelayan ang gastric emptying time. Dali hinay bala ang paglagan sang imo nga tiyan. Hinay ang paglagan sang tiyan. So mas gatinirda sa, so mas grabe ang iya nga acid nga production, mas dugay siya ga ka-empty ang imo nga tiyan. But what we know now is hindi lang basta-basta oily. You also have to avoid atong ginhambalta ang mga mataas sa karbo, mataas sa sugar, ang sobra kataas sa mga sweets kag kung ano ang mga processed foods because even if nadugay magtinir ang pagkaon sa imo nga tiyan, pero kung normal functioning ang imo nga tiyan, ang iya integrity sang lining kay intact, you don't worry kung dugay da magtinir ang pagkaon or hindi. But what you will worry are the foods nga hatag sang root cause nga aga ka-disrupt ang integrity or ang protective lining or ang normal nga protection nga ara sa aton nga stomach lining. So, ang pinaka-known in highly inflammatory foods gid are sweets, are junk foods, ang mga matamis, kag sometimes even too much fruit intake. Kaya ang fruits, biskan pa has natural kagalin sa nature, but it's also loaded with fructose and sugar. Nga dako gyapon when eaten too much, makalid gyapon to inflammation brought about by the liver and then transferred to the rest of the body, including na ang aton nga stomach lining. Okay, so sa aton mga pinalangga nga tagpalamati, ara may ideya na kita kung may ara gi makamu peptic ulcer, makapanigana bala kita sa aton ginakaon, sa aton nga kung atakihong kita, anong buhaton naton. Kag of course hindi makamo magkalipat gid perme every Sunday. Kung may ara ka mo may ginabatsyag, pwede man nyo gid mapamangkot si Doc Grace regarding sa inyo nga balatian. Kay libre man no? Para sa inyo ikaayong lawas, yes. No? Kag nagapasalamat kita kay Doc Grace. Doc,
last message mo sa aton mga pinalangga nga tagpalamati. So, again, since Rajuman Melvin, Rajuman Gerard, thank you so much for having me. I would like to greet my brothers, Alvin, Andrew, and Bap, and my brother-in-law, Ken, and my sister, Jane, and all my family. Maming, of course, Maming Julie Marie is always listening. Biskan wala pa ko sa tukib Negros, gapamati na Yes, din thank siya. you. So, to all, especially to Myla and her mom and aton volunteers sa Tambayanihan, thank you so much. And for those who are following me, follow my page. Pwede ka mo ka-join sa Life Without Christ and Low Carb Feasting and Fasting Community sa Facebook para mas makabalo ka mo what to eat, what to do, what lifestyle change para optimum ang aton health. So, amo lang na, sir. I hope to see you again next Sunday. Happy Sunday to all. God bless. Bye-bye. Dr. Pinoy. Dr. Pinoy. Health Watch. Thank you, gid kay